hip hop. Hello folks, kamusta kayo? Good afternoon. It's a wonderful Friday, last day of the month, February 28. Magandang panahon, hindi masyado mainit, hindi naman masyado malamig, tamang-tama lang. So anyway, meron sana akong gustong i-share sa inyo. Medyo sad, but at the same time, ikapupulot natin ng moral lesson. Well, nag-isip ako ng magandang title about this story that I have to share. Isang pangarap na hindi natupad, isang buhay na naputol gone too soon. Isang batang some days ago passed away. Nagkaroon ako ng chance na bisitahin siya sa kanyang hospital room, and nakita ko naman kung gaano lumaban yung bata. Pero, the body was no longer willing. But anyway, napakasakit tanggapin. Katotohanan na may tao hindi na natin kayang isama sa laban nila sa buhay. Kaya naman kalakas ang ating panalangin at pag-asa. Isang batang punong-punong pangarap at siguro ay ngayon ay nasa piling na ng Panginoon. Actually, bago siya pumanaw, nagkaroon ako ng pagkakataon makausap siya, bisitahin siya sa hospital. Sa mga sandaling yan, nakita ko isang kabataang puno ng pangarap, ngunit mahina ang katawan dahil sa matinding pagsubok na kanyang dinadanas, which is blood cancer or leukemia. Ilan ng sakit at paghihina, naroon pa rin yung pagnanais niyang lumaban. Gustuhang bumangon muli at may pagpatuloy ang kanyang buhay. Ngunit kung minsan gaano kalakas ang loob at tibay ng puso, may mga laban tayong talagang hindi natin kayang talunin. Kasama ang kanyang mga magulang, damang-dama ko ang matinding sakit ng pagkawala. Sila na nagbigay ng lahat upang mapagaling ang kanilang anak. Ngayon ay malaking butas sa puso. Hindi madaling tanggapin ang isang minamahal na anak na may napakaraming pangarap at maaring maabot pa ang napakaraming tagumpay ay bigla na lamang pupun sa kanila. Maraming pangarap ang hindi niya mararating. Maraming oportunidad ang hindi na niya masusunod. Ngunit kahit wala na siya, hindi mawawala ang iniwang alaala ng kanyang kabutihan, sigasig, at pagmamahal sa kanyang pamilya. Siya ay isang inspirasyon, isang paalala sa atin kung gaano kahalaga ang bawat sandali ng ating buhay na dapat nating ingatan at ipaglaban ang bawat araw na binibigay sa atin ng Panginoon. Kapag ang isip ay gusto mabuhay, pero ang katawan ay hindi na kaya, tanging ang Diyos na lang ang makakapagbigay ng kapayapaan. Ngayon, wala na ang kanyang sakit, wala na ang kanyang paghihirap, siya ay nasa mabuting kamay. Nakapiling ang Diyos na may lalong higit na magandang plano para sa kanya sa kabilang buhay. Paalam, binatang puno ng pangarap, hindi ka namin malilimutan. Ipagpapatuloy namin ang laban at sa bawat tagumpay. Ikaw ay kasama pa rin namin. Rest in peace and to so. Ito
po yung moral of the story. Yung mga tao dyan, na napapansin ko, inaabusong katawan, pagpuyat, umuwi ng umaga, hindi kumakain ng mabuti, kulang sa tulog, may mga bisyo sa katawan. Kasi hindi nila, na danasan yung mga dinadanas ng iba na hindi nagkaroon ng, I would call, magandang kapalaran para mabuhay at tumanda. Ito yung mga batang namamatay ng maaga, samantalang may mga tao dyan na kasing bata pero hindi nila pinag-iingatan ang kanilang kalusugan. Much more para sa ating may mga edad na rin. Mas lalo tayong mag-ingat sa ating sarili. Eat right, rest right, exercise right, and kung meron naman kayong kakayahan, suportahan ang iyong overall health by having science-based nutraceuticals, cellular nutrition, may nut, diba? Ito po ay makakatulong sa ating overall. So folks, take care of your health. Hanggang dito na lamang. Until the next recording. And again, I pray for your good health. Mag-ingat po tayo lahat. Marami pong salamat.